Hello po. Sana po ay okay ang inyong kalagayan habang kayo ay manonood sa ating video. Atin pong ipapakita ulit yung ating palay na RC160 na ito ay kasalukuyang nagbubuntis. Katatapos lang po nating mag-spray ng foliar. At sinadya po nating mag-spray ngayon umaga para ipakita sa inyo yung ating mga ginagamit at kung paano natin ginagawa yung pag-spray. Para po magkaroon kayo ng idea, masundan po ninyo, magaya po ninyo yung ating ginagawa para gumanda rin po yung inyong mga palay. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ipapakita po natin yung mga ginamit po natin na foliar, insecticide at iba pa para sa ating palay na nagbubuntis na. Pero bago po natin ipagpatuloy yung ating video, nais kong pasalamatan si Farmer B-Boy Baboy Bayot. Hindi ko po alam, sir, kung iyon yung tunay mong pangalan. Mag-comment po kayo sa ating Tech Pop-Up group para ma-recognize po kayo. Siya po yung kauna-unahang farmer na nag-avail ng ating consultation. Mas mataas po yon sa regular na member. Siya po yung una na nag-avail. Maraming salamat po, Mr. Bayot, sa inyong pag-join sa ating channel. Hindi po tayo karaniwang nag-spray ng umaga, pero nais ko pong ipakita sa inyo yung ating mga ginagamit, kaya tayo nag-spray ng umaga. Actually nag-spray po tayo ng alas 7 ng gabi. Yun po yung pero kagabi hindi po natuloy yung ating pag-spray dahil parang nagbabadyang umulan, pero hindi natuloy. Pero yan lang na papakita ko sa inyo yung ating ginagamit. Ito po ang ating palay. Ito po yung katabi niya dati na nauna. Itong katabi niya dati, naglalabasan na po yung panicle. Sa atin, buntis pa lang po siya. Siguro mga 1 to 2 weeks lalabas na rin po yung sa atin. At makikita po niyo yung kaibahan ng ating yung palay ng ating katabi at yung palay po natin. So makikita po niyo po yung kapal, yung itsura niya, kung ano yung outcome ng paggamit natin ng ating mga nire-recommend na foliar. So ito po yung ating mga foliar na ginagamit. Ang nagamit ko pala dyan ang area po ng ating rice field, kulang kulang kalahating hektarya, mga po yan, siguro mga 3,500 square meter yung luwang po niyan. Gumamit po tayo ng, of course ginamit pa natin yung 3K fertilizer para patuloy na maging resistant, maganda po yung ating palay. Kaya kahit noong hindi tayo nagpatubig
halos 2 linggong hindi umulan, maganda po yung ating palay, malalapad at magaganda yung kanyang dahon. Makikita nyo po mamaya. Dahil siya nagbubuntis na, marapat lang po na gumamit tayo ng heavyweight tandem. Ito po talagang napatunayan na talagang yung bumibigat po yung mga na-sprayan po nito. Ito po yung pinapalit natin sa 0060, na yung 0060 pinapatay po nun yung microorganism sa ating lupa. Pero ito 40% yung kanyang potassium, pero mas sigurado po itong kompleto kaysa yung 0060. Gumagamit po tayo ng anaa din para lalong gumanda yung ating palay. Ito pa yung mga lumang anaa, lumang formulation, pero hindi naman po ito nag-expire. Then gumamit na po tayo ng Prebaton, that in case na mayroong mga stem borer, hindi po sila maapektuhan, or kung mayroon man, makontrol po yung iba. Ito po yung 500 ml na Prebaton. Medyo mahal nga po lang, pero mas maganda na medyo protektado yung ating palay. Gumamit din po tayo ng chelated calcium. Ito po. Ang chelated calcium na-prevent po dito yung maraming hoppers na lumilipad-lipad. Nakita ko na may mga paru-parong maliliit, kaya gumamit na po tayo ng chelated calcium para mas matibay in case na may bagyo. Hindi siya kagad-agad or hindi siya dadapa. Of course, gumamit din po tayo ng silhouette para makapit, lalo na nag-spray po tayo ng umaga. Hindi po siya basta-basta mawawala. Yun. Ito po yung ating pinaghalo-halo na mga foliar. 6 po yan bali 6. Yung Prebaton, yung anaa, yung silhouette, yung chelated calcium, 3K fertilizer at heavyweight tandem. Nung nakaraan, gumamit tayo ng power grower at yung iba pang ating ginagamit. So dito ngayon, ating ipapakita yung ating palay na ginamitan po ito. Yung paggamit natin ng 3K, ika-4 na beses po nating nag-spray ng 3K. Though ang recommended lang po natin ay 3 times, pero dito trinay po natin na 4. Pero hindi pa ito yung huli nating pag-spray. Pwede pa natin itong sprayhan ng isa. So makikita po ninyo yung difference ng ating ginamitan ng 3K ng ating foliar kaysa dito sa mga hindi gumagamit ng foliar na ginagamit po natin. So makita nyo maluluwang yung pagitan. Ito yung palay ng aking kwan. Hindi ko po basta kino-compare to para makita ko lang, makipakita lang po sa inyo, kayong mga nanonood, yung kaibahan ng paggamit ng ating product. Hindi po tayo nagmamalaki, hindi po tayo parang para pinapasikat yung ating palay. Parang pinapakita lang po natin yung kaibahan ng mga paggamit natin ng ating inire-recommend ng mga foliar fertilizer. So makita nyo po yung palay ng ating kapitbahay, yung dito po sa kwan natin, tabi ng ating palayan. So ganyan po yung ating itsura. Ngayon, ipapakita rin po natin sa inyo yung ating palay. Ito po. So hindi natin siya nasikaso na dinamuhan, may mga damo din po siya. Pero makita nyo, compare sa kabila, yung halos parehas yata kami ng kwan ng variety nung tinanong ko yung mga rin to. Pero kung titignan nyo, yung kanyang kwan, yung kanyang dahon, itong aking kwan katabi, medyo makita nyo yung kanyang dahon, hindi gaanong kalapad ng ating palay. So papakita po natin sa inyo yung lapad ng dahon ng ating palay. Ganyan po, ganyan, malayo at malapit. Ito, kahit ilapit po natin yung ganyan po, makikita nyo yung kwan. Hindi po siguro, baka kulang pa ito sa abono, or sa ating kasi gumamit tayo ng 3K, kahit kulang yung abono, parang binaback up po siya ng 3K. Yung mga kwan sa atin, viewers sa atin, nagtatanong na yung dulo po ng ating kwan palay, may mga yellow po siya, or parang sunog, pero hindi actually sunog parang yung tip niya parang dry. Pero titingnan ko kung anong kwan.
hindi ito normal sa atin kwan, pero hindi naman po siya masyadong kwan apektado. Yung parang nasobrahan yata to ng kwan fertilizer or kwan, kaya naging ganon. Pero titignan po natin sa kanyang panicle kung anong kanyang magiging epekto. So ito, makita nyo, napakakapal po nung ating palay. Malalaki po yung kanyang kwan. Ganyan po kalalaki, oh. Yung kanyang pillars. Tapos hindi pa siya kwan, nagbubuntis pa lang po siya to. Siguro next week may mga lalabas na po dito. Ito po yung nisprayan natin ng Heavyweight Tandem Tricky Fertilizer, yung Chelated Calcium at Prevaton. So makita nyo, compare natin dito sa kabila, makikita nyo yung pagitan. Hindi covered yung lupa. Makikita nyo yung lupa. Samantalang sa atin, hindi mo makikita dahil makapal po siya. Yan. May mga parte din po sa ating palayan na medyo hindi maganda. Ito po, kaya nito. Kaya tinututukan ko ito ng tray, kaya baka sakaling maayos yung, kung lupa yung nito, yung problema nito, maayos, dahil yung tree meron siyang probiotics o microorganism. Marami din po siyang mga saggaysi, hindi kinaya. Actually 3 times akong nag-spray dito ng pamatay damo, kaya lang nung hindi umulan, maraming mga tumubo. Nasubukan ko rin na hindi mag-spray dito ng pamatay damo. At mas marami yung ani dahil hindi nasaktan yung palay. Pero this time kasi medyo nagkaroon ng 2 linggo na hindi umulan, kaya tumubo yung mga damo. Yung mga kukulasi sa amin dito sa gilid ng ito. Pinatay ito ng Almix. Ito. Hindi to kaya ng Nomini, hindi rin kaya ng Pinali. Pero ang pumatay dito yung Almix. Ito din po, yan. Hindi basta-basta napapatay ito ng pero ito ay pinatay ng Almix. Yung mga gumagamit sa inyo ng Top4D, pwede nyo po siyang palitan ng Almix. Ito po. Yan yung pinapatay siya ng Almix. Hindi ako gumagamit ng Top4D kasi delikado. Ito po yung ating palay. Kahit po punta tayo sa papasok po tayo para makita nyo yung ating palay na nagbubuntis na. Inbreed lang po ito. Next siguro sa susunod na taon try ko ulit magtanim ng hybrid. Maganda kasi yung hybrid, makapal yung kanyang panicle. Sa inbreed hindi masyadong makapal. Pero pag maganda yung pag-aalaga mo dito, aani din ng marami. Sa 1 hektarya, makakukuha ka rin ng 100 kaban. Or mahigit na 100 kaban kung magandang yung pag-aasikaso. Kagaya po nito. Ito yung natutukan ng Almix at saka Nomini. Yan yung Pero karamihan sa mga sabi nila siraw-siraw, hindi po siya namatay. Ito yung parteng madamo. Ayan. Pero hindi siya masyadong nakaka-apekto sa palay. Dahil timing po yung ating pag-apply ng fertilizer. Ayan po, medyo may namumula sa tip ng ating palay. Ayan, pero hindi siya masyadong nakaka-apekto siguro sa performance. So paglabas ng kanyang panicle. So makikita natin po kung ano ang maging outcome, kung mataas pa rin po ba yung kanyang harvest or hindi. Maski po yung katabi natin dito, makikita nyo na hindi masyadong makapal. Yan. Ito yung kapag abono lang yung ginagamit.
makapal yung damo, hindi masyadong malaki. Halos magkasunod kami ditong ito, nauna lang yata ng konti na naglipat tanim. Buntis na po siya, palabas na po yung kanyang pero hirap po yung palay, malilit po yung kanyang plug leaf. Sa atin malalaki po siya talaga. Kasi mantakin nyo, 5 times na akong nag-apply ng foliar fertilizer. Lagyan ko niya siya ng power grower, tapos 5 beses na yung dito, yung 3K fertilizer. Kasi nire-ready ko po yung lupa para pagtatamnan ko kasi ito ng mais. Yung dating tinatamnan ko, tatamnan ko pang muna ngayon ng sili. Ito yung tatamnan ko ng mais. Kaya nire-ready ko yung lupa. Kung baka sakaling makuha niya rin dito yung kahit mga itong 3,500 square meter, makakuha man lang ako dito ng sabihin natin na gross na 70,000 na pagbebentahan. Okay na yon. Sa kabila kasi yung 5,000 mahigit na square meter, nakukuha ko doon mahigit 100,000 na gross. So titignan ko dito kung kaya niya, kasi maganda rin yung lupa dito. At ang kagandahan kasi ito, may irrigation. Kung minsan may laman yung irrigation, malilibre po tayo ng patubig. So yan po, ang pagkakatanim po dito, ang layo, tingnan nyo, ang layo po. Pero makakapal po yung ating palay dahil sa nilagay po natin ng mga enhancer, mga foliar fertilizer. Ang nailagay po dito sa 3,500 square meter, mga mahigit 2 kaban ang nailagay po dito na abono. So kung mayroon kayong mga tanong, especially sa mga kaparehas ko po yung stage ng palay nila, ito po yung tamang stage na pag-spray ng foliar fertilizer. Nagpo-form pa lang, naglilihi pa lang po ito. Makikita nyo, hindi pa siya bumubukol, naglilihi pa lang po siya. Yan, may mga maliliit pang lumalabas na suhi. Yan pong kagandahan kapag timing yung ating paglalagay ng abono, timing yung ating pag-spray ng foliar fertilizer. Napaka-importante po ngayon na mag-spray po tayo ng foliar fertilizer para gumanda yung ating mga palay o anumang tanim, sili, sitaw, mais at iba pa. So maraming salamat po sa patuloy na panonood. Kita po ulit tayo sa susunod na mga video. God bless po at mag-ingat po kayo lagi.